At sa punto pong ito, alamin na natin ang lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Narito na ang unang forecast ng Pag-asa. Kasama natin si Amor Larosa live mula sa Pag-asa DOST. Amor, muli magandang umaga. Yes, good morning ulit sa inyo, Audrey. Good morning, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Para po sa araw ito na Lunes at ito nga po ang huling ng Mayo, magkakaroon po tayo ng dalawang weather systems na patuloy pong iiral dito po yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So compared po nitong mga nakalipan sa araw kung saan naranasan po natin yung magandang panahon sa halos buong bansa natin. Sa ngayon po itong Mindanao area naman po ay naiiba ang panahon dahil medyo magiging maulan po ang inyong weather. Dahil po ito sa patuloy na pag-iral nitong ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. So ito pong ITCZ, i-refresh lang po natin ito pong ITCZ na yan, dyan po nag-meet yung ating dalawang hangin, yung panghangin mula po sa Northern Hemisphere at yung hangin din po mula po yan sa Southern Hemisphere. Kaya po nagkakaroon tayo ng mga makakapal na kaulapan na siya po nagiging dahilan naman ng pagkakaroon po ng maulang panahon. Dun po yan sa mga areas na matatapatan nito. Samantala, hindi lamang po yan, meron din po tayong tinatawag naman na ridge ng high pressure area na patuloy po makakaapekto hindi lang po sa Northern Luzon, umaabot na rin po yan hanggang dito sa may gitnang bahagi ng Luzon. At para po sa mga susunod na oras, inaasahan po natin dito po sa may Western and Central Visayas hanggang dito po yan sa buong Mindanao, magkakaroon po kayo ng maulap na po yung posibilidad ng may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Samantala, dito naman po sa atin sa Metro Manila, asa natitirang bahagi pa ng ating bansa, asahan po natin ng generally fair weather pa rin po tayo dahil po yan sa bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pa rin pong posibilidad ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o gabi, katulad na lamang po ng naranasan po natin kahapon, araw po ng linggo. So, ibig sabihin po nito, hindi pa rin talaga mawawala yung chances of rain sa araw-araw. At paglilinaw na po natin, kahit po tayo nakakaranasan ng mga pag-ulan sa hapon o gabi, hindi po ibig sabihin nito ay tayo po ay nasa official rainy season na. Dahil ngayon po ay nasa ongoing transition period pa rin po tayo ng ating mga wind patterns. And ayon po kay Pag-asa weather forecaster Connie Dalivas, once na pumasok na po ng official ito na southwest monsoon o yung hanging habagat at umiral na po dito sa ating PAR, at pati na rin po ma-meet na natin yung mga requirements katulad po ng mga rainfall amount na kailangan po natin, doon na po natin maidedeklara ito po nga opisyal na tag-ulang panahon dito sa ating bansa. Mga kababayan, kahapon po ay mainit pa rin po talaga ang naranasan nating panahon. Kaya po mamaya alamin po natin saan-saan kaya naitala at gagaano nga ba katataas itong mga temperaturang naitala ng Pag-asa kahapon po yan araw ng linggo. Alamin po natin yan, magbabalik pa po kami matapos ang isang paalala. Malapit na po tayo magpaalam sa buwan ng Hunyo, kaya naman po alamin po natin, o sa buwan po ng Mayo rather. So tayo po ay malapit ng pumasok sa buwan po ng Hunyo. At sa ngayon po, i-check po natin kung ano nga bang naitala nating pinakamatataas na temperatura kahapon po yan, araw po na linggo o May 25, 2014. So nangunguna pa rin po sa ating listahan Garao City na meron po yung 38 degrees Celsius at sinundan po ito ng temperatura sa Subic, Zambales. Meron po itong 36 degrees Celsius. Ganon din po sa may Sangli Point, Cavite. Samantala, dyan naman po sa may Cabanatuan City, meron po yung 35.9 degrees Celsius. At dito naman po sa may Naiya, Parañaque, meron po tayong 35.7 degrees Celsius. At dito naman po sa bahagi ng Mindanao, humabol pa, Itong General Santos City, umabot po yan ng hanggang 35.4 degrees Celsius. So mapapansin po ninyo na ito pong ating temperatura ay matataas pa rin. So ibig sabihin po nito ay mainit pa rin talaga ang ating panahon at patuloy po nating babantayan ang pag-akyat nito o pagbaba pa nito sa mga susunod pang mga araw at susunod pang mga linggo habang tayo po ay nalalapit na sa tag-ulang panahon dito sa ating bansa. Samantala mga kababayan, dagdag kaalaman lang po, alam nyo ba kung paano natin nakukuha itong ating temperatura? Well, ayon po sa Pag-asa, gumagamit po sila nitong tinatawag natin na minimum and maximum thermometer. So yan po ay para po yan sa temperatura. Pero hindi lamang po yan ang ating kinoconsider. Meron din po tayong tinatawag na relative humidity, yan po yung amount ng moisture sa ating hangin. At ang ginagamit naman po dyan ng Pag-asa, ayon po kay Pag-asa weather forecaster Connie Dalivas, meron tayong tinatawag na psychrometer kung saan meron po yung wet and dry bulb. Kaya po dyan po natin nakukuha yung value. Ay kapag po nakuha na po natin yung measurement ng moisture ng ating hangin, yan po ay titingnan naman natin dito sa tinatawag na bulb table para po makuha na natin yung pinakang value talaga ng ating relative humidity.
So yan po ang lagay ng ating panahon para sa araw nito at syempre dagdag kaalaman na rin na pwede po nating i-share sa ating mga kaibigan at sa ating mga klase, lalong-lalo na yung mga kabataan natin na magbabalik eskwela. At bago po ako magpaalam, babati lang po muna ako sa mga taong nagsiselebrate ng kanilang birthday ngayon. Kabilang po dyan si Chris Del Rosario at syempre happy birthday na rin kay Dan Razel Salmero. Happy birthday sa inyo and more birthdays to come. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update ng ating weather buddy na si Jessie Basco. Mamaya po yan sa Good Morning Boss. Sa balitaan, ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning, balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Amor La Rosa.